Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ilang araw din na nagparamdam sa amin si Belen. Lagi naming naririnig ang iyak niya sa sapa tuwing gabi na animoy humihingi ito ng saklolo. May pagkakataon din na naririnig namin siya sa labas ng aming bahay tuwing gabi na kumakatok at tinatanong kung may tao ba sa loob ng bahay namin. Hindi kami maaaring magkamali dahil boses niya iyon at wala namang ibang nagtatangkang lumabas sa aming bahay dahil na rin sa sobrang takot. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabog Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Xiao. High school pa lang ako noong nangyari ito. Way back 2007 pa. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan dahil sobrang nakakalungkot ang pangyayaring ito. 15 anyos pa lang ako noon at nakatira kami sa liblib na lugar dito sa Quezon Province. Nasa 3 kilometro ang layo ng pinapasukan kong paaralan at mag-isa ko lang itong nilalakad dahil graduate na ang mga nakakatanda kong kapatid. May isang sapa akong tinatawiran at napakahaba ng lakarin. Malas pa pag tag-ulan dahil sobrang putik ng daan. Magkakalayo ang mga bahay sa aming lugar. Ang pinakamalapit naming kapitbahay ay nasa pagkatawid pa ng sapa. Isa sa mga kaibigan ko noon ay si Belen. Hindi niya tunay na pangalan. Anak siya ng kapitbahay namin na nakatira sa pagkalampas sa sapa. Si Belen ay anak ni Aling Norma sa ikalawa niyang asawa na si Mang Badong. Si Aling Norma ay may 2 anak sa una niyang asawa at siya ay may 4 na anak kay Mang Badong. At si Mang Badong naman ay may 2 ring anak sa una niyang asawa. Masayang pamilya naman sila noon. Si Belen ang lagi kong palaro at nakakasabay sa paglalakad papasok sa paaralan. Kasama ang isa pa niyang nakakatandang kapatid na si Lito na hindi rin niya tunay na pangalan. Elementary siya noon at high school naman ako. Nasa 4 na taon ang pagitan sa edad namin. Palagi kami naglalaro ni Belen at sa sapa ang paborito naming lugar dahil nakakapaglangoy kami doon. Mabait na bata si Belen, Kuya Totoy. Kaya napalapit ang loob ko sa kanya. Sabado noon nang maglangoy kami sa sapa at pauwi na rin ako ng bahay dahil hapon na. Pareho kaming nakalayo na sa sapa, ngunit bumalik ulit ako doon para silipin kung nakalis na ba talaga siya. Napaka-weird lang dahil pagsilip ko sa may sapa ay saktong nakasilip din siya sa akin noon. At pareho na lang kaming napangiti at nagpaalam na sa isa't isa. Not knowing na yun na pala ang magiging huling
paglalaro namin, Kuya Totoy. Ilang araw na hindi pumasok sa school si Belen dahil nag-aalaga ito ng kanyang nakakabata at bunsong kapatid. Dahil si Mang Badong ay nagtatrabaho sa kabilang barangay. Si Aling Norma naman ay abala sa pagtatanim ng mais at gulay sa tabi ng sapa. Katulong ang mga anak ni Mang Badong sa una nitong asawa na si Dennis at Carlo. Huwebes noon at pauwi na ako galing sa school. Nasa sapa na ako at naghuhugas ng putik sa aking paa dahil nagkataong umulan ng araw na iyon. Nakita ko sa tabi ng sapa ang tsinelas ni Belen. Nakakasigurado ako na sa kanya yun dahil lagi ko iyong nakikita tuwing kami ay naglalaro. Pero wala naman doon ang aking kaibigan na si Belen. Samantala, nakita ko si Aling Norma sa kanyang taniman sa tabi ng sapa. Tinanong ako nito kung nakita ko daw ba ang nakakatandang kapatid ni Belen na si Lito, na noon ay nag-aaral din sa elementarya. Ngunit hindi ko naman napansin sa school kaya iyon ang sinabi ko kay Aling Norma. Pagkatapos kong maghugas ng paa, ay dumiretso na ako pauwi sa bahay. Nagpatuloy na ako sa paglalakad habang nagsasalita pa rin si Aling Norma. Naghihumutok ito sa kapatid ni Belen dahil hindi pa din ito umuwi, na hindi ko din naman masyadong naintindihan dahil medyo malayo na ako sa kanya. Saktong pagdating ko ng aming bahay, nakarinig kami ng nagsisigawan at nag-iiyakan sa may sapa. Agad pumunta doon ang aming itay at pagbalik nito ay sinabi ang nakakalungkot na balita sa amin. Si Belen. Si Belen ay natagpuan sa masukal na bahagi ng sapa. Wala na itong buhay. Palaisipan sa amin noon, Kuya Totoy, kung nalunod ba ito o pinatay. Hanggang sa nalaman namin ang tunay na nangyari. Hindi ako makapaniwalang wala na ang aking kaibigan na si Belen. Sa murang edad ay dinamdam ko ng labis ang pagkawala ng kaibigan ko, Kuya Totoy. Naiahon na ang katawan ni Belen mula sa masukal na bahagi ng sapa. Patuloy pa rin ang pag-iyak ng pamilya nito. Si Mang Badong ay umuwi na rin at hindi matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Ayon sa kwento ni Itay, kinain na ng talangka ang bahagi ng mata ni Belen. May sugat din daw ito sa ulo na parang hinampas ito ng matigas na bagay. Nalaman nila ito nang tangkain nilang buhati ng bangkay ni Belen para ilagay sa ataol. Ngunit dumikit ang ulo nito sa unan kung saan siya unang inilagak. At nakita nila doon ang buo-buong dugo sa uluhang bahagi ni Belen. Sa madaling sabi, hindi lunod ang kinamatay ni Belen, kundi pinatay ito. Isang beses lang ako bumisita kay Belen bago pa man ito ilibing. Hinawakan ko ang malamig niyang paa dahil ayon sa mga nakakatanda ay kailangan daw itong hawakan para hindi magparamdam at sumunod sa iyo ang kaluluwa nito. Dahil sa hirap ng buhay noon sa probinsya, simple lang ang paglilibing kay Belen. Ibinaon na lamang ang kanyang ataol direkta sa lupa at saka tinabunan ito. Hindi na ito dinala sa sementeryo para ilibing. Ilang araw ang lumipas matapos ang libing. Usap-usapan pa rin sa aming nayon ang dahilan ng pagkamatay ni Belen. May mga nagsasabi na pinatay ito ng sarili niyang ina na si Aling Norma upang makuha ang insurance nito sa sinalihang co-op.
May usap-usapan pa na pinagtulungan itong patayin ni Aling Norma at ng panganay na anak ni Mang Badong sa una na si Dennis dahil may relasyon daw ang mag-mother-in-law. Maaaring nalaman daw ito ni Belen ang relasyon ng dalawa kaya pinatay siya ng mga ito upang hindi makapagsumbong kay Mang Badong. Sa kasalukuyan ay wala na sa aming nayon ang pamilya ni Belen. Nabalitaan din namin na hiwalay na si Mang Badong at Aling Norma at si Dennis daw di umano ang kinakasama ngayon ni Aling Norma na nagpapatunay na marahil ay totoo ang bali-balitang dahilan ng pagkamatay ni Belen. Kung ano man ang totoong nangyari ay hindi ako sigurado, Kuya Totoy. Ang nasisiguro ko lang ay ang kalungkutan na daladala ko hanggang ngayon dahil sa pagkawala ng matalik kong kaibigan na si Belen. Marami ang kababalaghang naganap sa unang buwan matapos mamatay ang aking kaibigan. Sobrang panlaw ko noon dahil mag-isa lang akong naglalakad papunta sa school at nadadaanan ko ang sapa kung saan natagpuan ang bangkay ni Belen. Laging nagpa-flashback sa akin yung araw na iyon na tinatanong ako ni Aling Norma habang ako'y naghuhugas ng paa sa sapa. Napagtanto ko na ginawa niya iyon upang hindi ko makita ang bangkay ni Belen sa masukal na bahagi ng sapa na nasa unahan lamang ng aking kinatatayuan kung saan ko nakita ang tsinelas ng aking kaibigan. Lalo akong natakot kapag iniisip ko kung ano ang posibleng mangyari sa akin kung nakita ko nga yung bangkay ng aking kaibigan na si Belen. Malamang baka pati ako ay napag-initan din. Ilang araw din na nagparamdam sa amin si Belen. Lagi naming naririnig ang iyak niya sa sapa tuwing gabi na animoy humihingi ito ng saklolo. May pagkakataon din na naririnig namin siya sa labas ng aming bahay tuwing gabi na kumakatok at tinatanong kung may tao ba sa loob ng bahay namin. Hindi kami maaaring magkamali dahil boses niya iyon at wala namang ibang nagtatangkang lumabas sa aming bahay dahil na rin sa sobrang takot. Sa ngayon ay lumipat na rin kami ng tirahan. Sobrang lungkot pa rin ang aking nadarama tuwing napapadpad ako sa lugar na iyon. Para sa akin, isa itong bangungot na hindi ko makakalimutan kailanman, Kuya Totoy. Ang hirap na tanggapin na ang matalik kong kaibigan na masayahin at musmus kong kaibigan na si Belen ay natagpuang malamig na bangkay na sa sapa. Ang ikikwento ko naman po ngayon ay may kinalaman pa rin sa pamilya ni Belen. Ilang buwan nga matapos ang nangyari sa aking kaibigan ay umalis na sina Aling Norma sa aming nayon kasama ang mga anak niya. Ngunit pansamantalang naiwan doon sina Mang Badong at mga anak niya na sina Dennis at Carlo dahil may lupain sila doon na sinasaka. Hindi pa alam ni Mang Badong ang tungkol sa relasyon ni Dennis at ng kanyang asawa ng mga panahong iyon. Pero maaaring may pagdududa na rin dahil nga sa mga espekulasyon tungkol sa pagkamatay ni Belen. Si Mang Badong ay may isa pang kapatid. Ito ay si Mang Dani. Kakalipat lang ng pamilya ni Mang Dani sa aming nayon galing sa kalapit na barangay. Malawak ang lupain ng kanilang yumaong magulang, ngunit mas malaki ang parte ng lupa na ipinamana kay Mang Dani kumpara sa ipinamana sa kapatid nitong si Mang Badong. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan kung bakit. Pansamantalang nakatira si Mang Dani sa kanilang lukuran, lugar kung saan pinoproseso ang mga kupras. Kasama niya doon ang kanyang asawa na si Aling Mending at dalawang anak na sina Arnel at Joseph.
Doon muna sila tumira dahil nagpapagawa sila ng kanilang bahay. Ang kanilang lukuran ay nasa makalampas din ng sapa. Ilang metro din ang layo mula sa bahay nila Belen. Malamig na ang usapin tungkol sa pagkamatay ni Belen dahil wala namang nakasuhan sa pangyayaring iyon at hindi rin nahanap kung sino ang gumawa noon. Graduate na ako sa high school ng mga panahong iyon at namalagi muna ako sa bahay para tulungan sina Itay bago pa man ako pumasok ng kolehiyo sa kabilang bayan. Isang gabi ay parehong nilagnat ang aking Itay at ang aking sinundang kapatid na si Ate Lumen. Marahil ay dahil sa panahon sapagkat tag-ulan na noon. Si Inay ang nag-aabyad sa kanila, samantalang ako naman ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Naguhugas ako ng pinggan ng gabing iyon nang bigla akong nakarinig ng pagtatalo-talo sa may kinaroroonan ng lukuran ni Mang Dani. Sinabi ko yun kina Inay. Dinig na dinig namin ang mga malinaw na sigaw ng isang babae. Ano ba kayo? Tama na! Biglang nawala ang tinig ng isang babae, kasabay ng isang putok ng hinihinala naming baril. Hindi na nag-usisa si Itay dahil masama ang kanyang pakiramdam, kaya't pinili na lang niyang magpahinga kaysa lumabas pa ng bahay. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga nang mapansin namin na may nagkakagulo sa lukuran ni Mang Dani. Kwento ng isa naming kanayon, nakita ang bangkay ni Mang Dani, Aling Mending, at anak nitong si Arnel. Mabuti na lamang daw at pumunta si Joseph sa dati nilang bahay sa kabilang nayon bago pa man maganap ang krimen. Brutal ang pagkamatay na mag-anak. Si Mang Dani ay may malaking butas sa balikat. Si Aling Mending naman ay may tama ng bala sa ulo. Simula sa may baba nito, tagos sa may tuktok ng kanyang ulo. Samantalang si Arnel naman ay lumabas ang pituka dahil pinagtataga ito sa katawan. May mga pumuntang pulis sa lugar ngunit walang umandar na kaso. Tanging si Joseph na lang ang natira sa pamilya ni Mang Dani na isang menor de edad pa ng mga panahong iyon at walang kamuwang-muwang sa nangyari at sinapit na krimen ng kanyang buong pamilya. Si Mang Badong naman ay tahimik lang sa sinapit ng kanyang kapatid. Ni wala man lang itong ginawang aksyon para sana ay matukoy kung sino ang salarin. Lumipas ang ilang taon at naibenta ni Mang Badong ang kanilang lupa kasama na rin ang lupain ni Mang Dani. Hindi din sa akin malinaw kung paano nila naibenta iyon. Kinalaunan din ay umamin si Carlo sa ilan naming kanayon na sila ang pumatay sa tatlo. Kasama niya si Mang Badong at si Dennis. Ayon pa sa kanya, mayabang daw kasi si Mang Dani. Palibhasa, sa kanya ipinamana ang malaking parte ng lupain. Ngunit dahil wala namang nagsampa ng kaso, kaya't hindi pa rin sila nakukulong hanggang ngayon. Si Joseph naman ay nawala na sa kanyang tamang pag-iisip dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay. Nagpakalayo-layo na raw ito at sabi pa ay napariwara na ang buhay. Matapos maibenta ang lupa ay umalis na rin sa nayon ang mga mag-aama ni Mang Badong. Nabalitaan na din namin na naghiwala na sila ni Aling Norma at si Dennis na ang kasalukuyang kinakasama nito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Xiao at ito ang kwentong kilabot ko.
Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!